Announcement. Bilang pag-iingat sa sarili at sa pagmamalasakit sa kapwa, paalala po na palaging magsuot ng face mask, magdala ng sariling alkohol at sanayin ang physical distancing, 6 feet ang layo sa katabi. Hindi po muna maghawak kamay sa ama namin at hindi din po muna mag-shake hands o magbeso-beso sa pagbati ng kapayapaan. Sa pagtanggap ng komunyon, ang priest presider na ang magsasabi ng katawan ni Kristo at sasagutan lahat ng amen. Ito ay gagawin ng priest presider matapos ang consecration. At sa pagtanggap ng komunyon, hindi na magsasalita ang pari o ang lay minister. Sa palad lamang po tatanggapin ang komunyon. Para sa maayos na pagpila sa komunyon, hintayin po ang hudyat ng ushers, greeters, and collectors kung kailan tatayo at pipila para sa communion. Sundan ang pulang cross na marka sa aisle para sa physical distancing. Sundan naman po ang arrow kung saan ang exit matapos ang komunyon. Para sa maayos na paglabas ng simbahan, hintayin po ang hudyat ng ushers, greeters, and collectors kung kailan po lalabas ng simbahan. Inaasahan po ang pagsunod, pakikiisa at pakikipagtulungan ng lahat para sa maayos at solemn na pagdiriwang ng banal na misa. Maraming salamat po. Parang ano, ganyan. Dito na. Kaliwanag mo nga. Kami natin. Kaya kahit na
Kaya, wala, nasa naman, wala pa siya. Magandang umaga po sa inyong lahat. Tayo po ay nasa ika-26 na linggo ng karaniwang panahon. Ang misa ngayong umaga ay pangungunahan ng ating Rector at Kura Paroko na si Reverend Father Andy Ortega Lim. Magsitayo po ang lahat. Bayang tinawag ng Ama kay Jesucristo upang maging sambayanan ng mga taong may kagalakan ng buhay. Sumasaksi sa paghahari ng Diyos buhay ng misteryo ng Pasko sa kapangyarihan ng Espiritu Santo kasama ang mahal na ina ng Birhen Maria. Bayang tinawag ng Ama kay Jesucristo upang maging sambayanan ng mga taong may kagalakan ng buhay. Sumasaksi sa paghahari ng Diyos at sa buhay ng misteryo ng Pasko sa kapangyarihan ng Espiritu Santo kasama ang mahal na ina ang Birhen Maria. Mabuting umaga po sa inyong lahat. Mabuting umaga po, Father Andy. Simulan po natin ang banal na misa sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Atin munang aminin ang ating mga pagkakasala. Sabay-sabay po tayo. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kay sinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid
na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggang. Amen. Almighty sa Diyos sa kaitaasan, at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong may mabuting kalooban. Pinupuri ka namin, minarangal ka namin, sinasamba ka namin, niluluwalhati ka namin. Pinasasalamatan ka namin, ay sa dakila mong kalwalhatian. Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Jesucristo, bugtong na anak. Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Ikaw na nag-alis ng mga kasalanan sa libutan, maawa ka sa amin. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na naluluglok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin. Sapagkat ikaw lamang ang Anak, ikaw lamang ang Panginoon, ikaw lamang, O Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo sa kalwalhatian ng Diyos Ama. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyong pinakadakilang magagawa ay magpatawad, at ang iyong laging ipinakikita ay pagkahabag. Padaluyin mo sa aming walang humpay ang kagandahang loob mong sa aming inilaan, upang sa pagkakamit namin sa pangako mong bigay, kami gawin mong kasalo sa pagkakaloob mo sa kalangitan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggang. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Kaganapan ng buhay ang matatamo ng taong namumuhay sa kabutihan. Makibahagi tayo sa hiring panawagan ng Diyos. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Ito ang sinasabi ng Panginoon. Marahil ay sasabihin ninyong hindi tama itong ginagawa ko. Makinig kayo, mga Israelita. Matuwid ang aking tuntunin, ang pamantayan ninyo ang baluktot. Kapag ang isang taong matuwid ay nagpakasama, mamamatay siya dahil sa kasamaang ginawa niya. At ang masamang nagpakabuti at gumawa ng mga bagay na matuwid ay mabubuhay
Dahil sa pagtalikod sa nagawa niyang kasamaan noong una, mabubuhay siya, hindi mamamatay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon iyong gunitain, wagas mong pag-ibig sa akin. Poon iyong gunitain, wagas mong pag-ibig sa akin. Ang kalooban mo'y ituro, O Diyos, ituro mo sana sa aba mong lingkod. Ayon sa matuwid, ako ay turuan. Ituro mo poon ang katotohanan, tagapagligtas ko na inaasahan. Poon iyong gunitain, wagas mong pag-ibig sa akin. Poon gunitain, pag-ibig mong wagas, at ang kabutihang nooy pa'y nahayag. Patawarin ako sa pagkakasala, sa kamalian ko nang ako'y bata pa, pagkat pag-ibig mo'y hindi magmamaliw, ako sana poon ay alalahanin. Poon iyong gunitain, wagas mong pag-ibig sa akin. Mabuti ang puon at makatarungan sa mga salari guro at patnubay. Sa mababang loob siya yaong gabay at nagtuturo ng kanyang kalooban. Poon iyong gunitain, wagas mong pag-ibig sa akin. Ipinaaabot ni San Pablo sa mga taga-Filipos ang kagandahang dulot ng pagpapakumbaba o kenosis na inaasahang masasalamin din sa ating buhay. Batay ito sa pagpapakumbaba ni Jesus na ginamtimpalaan ng kaluwalhatian. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Filipos. Mga kapatid, nagbibigay ba sa inyo ng kasiglahan ang buhay na nakaugnay kay Kristo? Naaliw ba kayo ng kanyang pag-ibig? May pagkakaisa ba kayo sa Espiritu Santo? Kayo ba'y may nadaramang hangarin na tumulong sa iba? Kung gayon, lubusin ninyo ang aking kagalakan. Maghari sa inyo ang pagkakasundo. Mabuklod kayo ng iisang pag-ibig at maging isa kayo sa puso't diwa. Huwag kayong gagawa ng anumang bagay dahil lamang sa hangad ninyong matanyag. Bagkus, magpakababa kayo at huwag ipalagay na kayo'y mabuti kaysa iba. Ipagmalasakit ninyo ang kapakanan ng iba, hindi lamang ang sa inyong sarili. Magpakababa kayo tulad ni Kristo Jesus. Na bagamat siya'y Diyos, hindi nagpilit na manatiling kapantay ng Diyos. Bagkus, hinubad niya ang lahat ng katangian ng pagka-Diyos. Nagkatawang tao at namuhay ng isang alipin. Nang maging tao, siya'y nagpakababa at naging masunurin hanggang kamatayan. Oo, hanggang kamatayan sa krus. Kaya naman siya'y itinampok ng Diyos at binigyan ng pangalan higit sa lahat ng pangalan. Ano pat ang lahat ng nilalang na nasa langit, nasa lupa at nasa ilalim ng lupa ay maninikluhod at sasamba sa Kanya at ipapahayag ng lahat na si Hesukristo ang Panginoon at ikararangal ng Diyos Ama. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo na po ang lahat.
Sumainyo ang Panginoon, At sumainyo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga punong saserdote at mga matatanda ng bayan, "Ano ang palagay ninyo rito? May isang tao na may 2 anak na lalaki. Lumapit siya sa nakatatanda at sinabi, 'Anak, lumabas ka at magtrabaho sa ubasan ngayon.' 'Ayoko po,' tugon niya. Ngunit nagbago ang kanyang isip at siya'y naparoon. Lumapit din ang ama sa ikalawa, at gayon din ang kanyang sinabi. Opo, tugon niya. Ngunit hindi naman naparoon. Sino sa dalawa ang sumunod sa kalooban ng kanyang ama? Ang nakatatanda po, sagot nila. Sinabi sa kanila ni Jesus, "Sinasabi ko sa inyo, ang mga publikano at masasamang babae na uuna pa sa inyong pasakop sa paghahari ng Diyos, sapagkat napadito sa inyo si Juan at ipinakilala ang matuwid na pamumuhay at hindi ninyo siya pinaniwalaan. Ngunit pinaniwalaan siya ng mga publikano at ng masamang babae. Nakita ninyo ito, subalit hindi pa rin kayo nagsisi at naniwala sa Kanya." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Muli po ay mabuting umaga sa inyong lahat. Una po, nais kong pagtuunan ng pansin ang Ebanghelyo, kung saan si Jesus ay nagbigay ng isang talinghaga o kwento. Tinawag ng ama yung isang anak na lalaki, "Anak, pumunta ka doon at magtrabaho sa aking ubasan." Ano sabi niya? "Ayoko po." Pero, pumunta. Sinabihan ng ama yung isang anak, "Anak, pumunta ka sa ubasan, magtrabaho ka." Anong sabi ng anak? "Opo," pero hindi pumunta. Kaya ang tanong ni Jesus, alin sa dalawa ang mabuti? Alam naman natin, yung anak na sumagot ng hindi, subalit pumunta para sundin ang utos ng ama. Yan ang buod, gist ng kwento. Sumagot ng ayoko, pero ginawa ang pinagagawa. Sumagot ng oo, pero hindi naman ginawa. Isang bagay lang po, tinuturo sa atin ng Ebanghelyo na maging totoo sa ating salita. Maging totoo sa salita ng Diyos. Maging totoo sa nais ng Diyos. To be true to our word. To be true to God's word. And to be true to what God wants us to do. May kasabihan tayo, promises are made to be broken. Yun lagi ang dahilan natin, alibay. Pag nangako tayo at di natin natupad, yun ang ating palusot. Promises are made to be broken. Ang tama pong kasabihan ay, promises are made to be fulfilled, not to be broken. Kasi kung promises are made to be broken, paano yung pangako mo sa asawa mo? Paano yung pangako mo sa Diyos?
Paano yung pangako mo sa kaibigan mo? Paano yung pangako mo sa pinagkautangan mo? Paano yung pangako mo sa ibang tao? Sasabihin mo na lang ba, ay pasensya ka na, alam naman natin, promises are made to be broken. No. Promises are made to be fulfilled. Kaya ang Ebanghelyo, yan ang pinapaalala sa atin. To be true to our word. Kapag hindi tayo totoo sa ating pangako, merong hindi tugma sa atin. Mayroong krisis. Hindi nagtutugma. Iba yung sinabi mo sa ginawa mo. There's conflict. And then, sa personal na buhay natin, i-become uneasy. Kasi nga, hindi tumutugma. Yan po, be true to our word. And be true to God's word. Yung mga turo ni Jesus. Ang salita ng Diyos, it has been fulfilled by Jesus. Lahat ng pangako ng Diyos, binigyan ng kaganapan ni Jesus. At maging totoo tayo sa mga aral ni Jesus. Yung mga tinuturo sa atin ni Jesus, yung mga narinig natin kay Jesus. And also, we have to be true to what God wants us to do. Maging totoo sa inaasahan ng Diyos sa atin. If only we will be true to our word, if only we will be true to God's word, if only we will be true to what God wants us to do, we will be able to lessen conflicts. Mabawasan po yung mga alitan. Mabawasan yung paninira. Mabawasan yung panluloko. Mabawasan yung panlalamang, pananakit, pagnanakaw. Mabawasan po yan. We simply have to be true to our word, to God's word, and to what God wants us to do. Maging totoo lang. At ang puso ng tao, punong-puno ng kabutihan. Pinupuno yan ang Diyos ng kabutihan. Sundin ang nais ng Diyos, ang turo ng Diyos. Hindi ang gusto ko, hindi ang gusto mo. When we insist on what we want, sigurado may conflict yan. And we pray for this grace. Yan ang ginawa ni San Lorenzo Ruiz. Sinunod niya ang kalooban ng Diyos. Sinunod niya ang salita ng Diyos. Tinupod niya ang kanyang pangako nung siya'y bininyagan na maging propeta, maging pari, maging hari. Kaya kaya niyang iwan yung kanyang mag-iina para sumama sa mga misyonero. At tiningin po natin ang biyayang yan, sabi ko nga, maging totoo tayo sa pagsunod sa salita ng Diyos, sa kalooban ng Diyos, at sa ating mga pinapangako sa iba. Pangalawa po, itong linggong ito, tinatawag na pambansang linggo para sa mga maglalayag. National Seafarers Sunday. Inaalala natin ang mga marinero, ang mga marinera, the seafarers. Marami akong naging kaibigan na mga manlalayag, mga seamen and seawomen. Mga dati kong parokyano sa ibang parokya, inanak ko yung mga anak nila sa binyag, sa kumpil. At bukod tanging panalangin ang ialay natin sa kanila. Itong nasa pandemya tayo, marami sa kanila ang nawala ng trabaho. Yung mga nagtatrabaho sa cruise ship, lalo na. Karamihan sa cruise ship sa buong mundo ay mga Pilipino. Yung pamilya nilang umaasa sa kanila. At yung mga patuloy na naglalayag.
Parang sila din ay nasa isolation. Pag ikaw nasa barko ng isang buwan o mahigit, para ka nasa isolation. Hindi ka maka-jump ship, hindi ka makababa ng barko, kasi dagat, nasa karagatan ka. Yun siguro ang feeling ng isolation. Bago dumating ang pandemya, they have experienced isolation. At the middle of the sea, they are there. At hindi biro, yung pangungulila, yung kalungkutan, yung panganib na sa gitna ng karagatan. Sa loob-loob ko, yun siguro talagang unang isolation na naranasan kahit walang pandemya na kapwa nating Pilipino. Kasi doon ka lang sa loob ng barko eh. Hindi ka pwedeng bumaba ng barko, dagat lang, nasa karagatan ka. At pagdating sa mga puerto, sa ports, nandun ang iba't ibang tukso. Alam yan ng mga marinero. Years ago, more than 25 years ago, na nakita ko yung ginagawa ng mga misyonero sa Davao. Ang ginagawa nila, yung mga seafarers, mga foreigners, sinusundo nila sa port ng Davao. Bagkus na pumunta sa mga bar, kung saan-saan, meron silang center. May bilyaran, nagpapalit sila ng pera, may rep para sa mga serbesa, and soft drink, soda, at pinapasyal nila. Sapagkat kung saan ka dumaong, nandun ang tukso. Ang galing nung mga misyonerong yun eh. I think Merinol. Kasi I was there more than 25 years ago. Hindi ko lang alam kung until now, yun ang ginagawa nila. Kaya bukod tanging panalangin para sa mga kapatid nating manlalayag o seafarers. Ingatan sila ng Diyos, ilayo sa panganib, ilayo sa tukso. At gayon din ang kanilang mga pamilya na nangungulila. Pamilyang iniwan dito sa Pilipinas. National Seafarers Sunday. Pangatlo po at panghuli, bukas ang talagang pista ng ating mahal na si San Lorenzo Ruiz. Sapagkat ngayon ay linggo, atin din ipinagdiriwang ang kanyang pista. Marami pong trivia tungkol kay San Lorenzo Ruiz. Nais yung pagtuunan ng pansin, yung kanyang sinabi bago siya mamatay. Sabi niya, 1,000 buhay man meron ako, iaalay ko pa rin sa iyo. Even if I have 1,000 lives, still I will offer it to you. Ilan nga bang buhay ng tao? Isa lang naman talagang buhay ng tao. At sinasabi, ang pusa daw ay 7 buhay. Pero bakit sasabihin ni San Lorenzo, 1,000 buhay man meron ako, iaalay ko pa rin sa iyo? 1,000 bang buhay niya? Hindi. Yan ang magandang pinag-isipan ko, pinagnilayan. Marahil po, ang ibig sabihin ni San Lorenzo, kahit na buong buhay ko, hindi sapat para palitan ang kabutihan ng Diyos. Kahit na siya pinahirapan, yung grupo nila, they were 16 when they were martyred together. Yung pong nasa baba ng altar, may mga imahin dyan, 15 po yan, pang 16 si San Lorenzo Ruiz. Kaya sa Nagasaki, ang makikita mong simbahan, hindi simbahan ni San Lorenzo, kundi Church of the 16 Martyrs. Pinahirapan sila ng gusto kay San Lorenzo, pero hindi sapat yun para sa kabutihan ng Diyos.
1,000 beses man siyang pahirapan, 1,000 beses man siyang patayin, uulitin pa rin niya bilang pasalamat sa Diyos. O anong ganda ng kanyang pahiwatig. At kung tatanungin natin ating mga sarili, gaano ba kalaki ang naibigay nating sakripisyo sa Diyos? How much have we given to God? How much sacrifice have we offered? Gaano kalaking sakripisyo ang ating naibigay? Samantalang San Lorenzo, 1,000 beses man akong pahirapan, 1,000 beses man akong patayin, uulitin ko pa rin. Hindi siya nanghihinayang. At sana, ganun din ang ating saloobin. And may we be inspired by Saint Lorenzo Ruiz. Our lifetime may not be enough to be offered to Jesus. Habagkat wala naman sapat sa Diyos. Ano ba ang sapat sa Diyos? Wala. Siya ay Diyos. But the key is this. Pakiwari ko, ang magiging sapat sa Diyos ay yung paggawa ng pinakamabuting magagawa mo. The best that you can. That would be enough for Jesus. Sapagkat wala naman talagang sapat. Subalit kapag ginawa natin yung pinakamabuti, yun ang magiging sapat. Parang si San Lorenzo, 1,000 buhay man, Panginoon, kung hindi pa sapat ang buhay ko, 1,000 beses man akong patayin, uulit-ulitin ko. Yun ang pinakamabuting nagawa niya at sinabi niya. Kaya siya biniyaan ng korona ng pagiging martir at santo. Yan, ang tawag ko po sa araw na ito, Linggo ni San Lorenzo Ruiz. Pagpalain nawa kayo ng Diyos sa pamamagitan ng ating mahal, ang unang Pilipino Chinong Santo na si San Lorenzo Ruiz. Ipalaganap niyo po ang debosyon sa Kanya. Siya ay ama, siya ay asawa, siya ay may pamilya. At nauunawaan niya ang pamilya. Itong simbahan natin ang kanyang tahanan. Pag dumadalo ko sa bahay ng iba, wini-welcome ka ng may bahay. Tatanungin ka ng may bahay, kumusta ka na? O pahinga ka muna? Komportable ka ba? Anong gusto mo? Yan ang ating nararanasan sa mga dinadalaw nating bahay. Pahinga ka muna. Okay ka lang ba? Yan. Anong gusto mo? Anong kailangan mo? Yan. We ask those questions. Every time you visit this church, the Church of San Lorenzo Ruiz, you are welcomed by Him. And tinatanong niya tayo, pahinga muna, kumusta, anong kailangan niyo? Idudug natin sa Kanya ang ating mga pangangailangan. Palakpakan po natin si San Lorenzo Ruiz. Pagsitayo pong lahat at sabay-sabay natin ipahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Kristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat, nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen,
Pinagpakmasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may 3 araw, nabuhay na magmuli. Umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos, amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang, paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos, Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamaan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Idalangin natin sa amang mahabagin na maging tapat nawa tayo sa ating pagtugon sa kanyang paanyaya upang maging karapat-dapat tayo sa kanyang kaharian. Sa bawat kahilingan, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga pinuno ng simbahan, maging sensitibo nawa sila sa galaw ng Espiritu sa kanilang buhay. Manatiling tapat nawa sila sa pagtugon sa paanyaya ng Diyos upang maging kapani-paniwala sila sa bayan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga namumuno sa pamahalaan, magsikap nawa silang puksain ang lahat ng uri ng karahasan sa pamamagitan ng mapayapang pamamaraan. Ipagtanggol nawa nila ang karapatan, dangal at buhay ng mga mahihirap. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga nawala ng hanap buhay, mapuno nawa sila ng pag-asa at magsumikap na makahanap ng sapat na kabuhayan upang matulungan nila ang kanilang sarili at ang kanilang pamilya. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga manlalayag at sa kanilang pamilya, upang patuloy silang maging matatag sa kanilang pananampalataya at makaiwas sa anumang uri ng unos at pagsubok sa buhay. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga kapatid nating yumao, makamtanawa nila ang walang hanggang awa at kaligayahan sa piling ng Diyos Ama. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Sama din natin sa ating panalangin ang mga pasasalamat at kahilingang alay sa misang ito at sa mga nagdiriwang ng kailang kaarawan at anibersaryo, patuloy nawa sila pagpalain at para sa kagalingan ng lahat ng may karamdaman, lalo na si Brother Rolly at Dennis. Gayon din para sa kaluwalhatian ng lahat ng kaluluwa, lalo ng kaluluwa ni Narcilidonia, Brother Marcial, Mary Ann, Gleo, Father Chito, Father Claro, Father Nomer, Bishop Cruz, Bishop Sobreviñas. Gayon din ang pasasalamat para sa ating mga tagapagtangkilik, kasama sina Juana Tango, Florgo, Evelyn Uy, Dr. William Hopingan and Susan Gan, Manuel and Betty Lim, Melissa Sabado and family, Efren Go, Julie Go, Emilia Layog, Wilson and Ruby Chua, Levi Hao, Tessa Timbang, Gan family, Carolina C., Duke Sandertan, Villaruel family, at Shoppers Mart Incorporated. At sa lahat ng patuloy na sumusuporta sa atin, samatin sila sa ating panalangin. Sa katahimikan, itaas natin sa Diyos ang ating mga panalangin at mga kahilingan. Diyos Ama, sa iyong pagmamahal at habag, dinggin mo ang aming mga panalangin upang magkaroon kami ng puso at isip na kagaya ng sa iyong anak. Nang sa gayon, parati kaming sumunod sa iyo sa lahat ng pagkakataon. Hiling namin ito sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Unina
Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama namin lumikha, loobin mong ikalugod ang aming paghahandog at ito nawa ay siyang magkaloob ng iyong pagpapalang sa aming umaagos sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggang. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin, Sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Nasa iyong aming buhay, pagkilos at pag-iral. Sa pamumuhay namin araw-araw, tinatamasa namin ang iyong pagmamahal. Sa pag-ibig mong ipinunla sa katauhan, ang Espiritu Santo'y unang aning bigay. Nanganang mong naglagak sa amin ng katiyakang nakalaang mabuhay kami sa piling mo kailanman. Kaya kaysa ng mga anghel ay awit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, ibanal mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, ginawa kanyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, itong aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, ninawa kanyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot ng kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, dugo ng bago at wala hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito bilang pag-alala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Sa puso at pagkabuhay, kami natubos mong tunay. O Jesus, namin at iniligtas mo kaming lahat. O Jesus, namin
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na kakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kayo magasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Broderick na aming tagapangasiwa, ang lahat ng obispo, mga pari at diakono. Ay lahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, kaysa ng mga apostol, ni San Lorenzo Ruiz at mga kasama, at lahat ng mga banal na nabuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang naman namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggang. Atin pong awitin ang Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa. Ang aming kapagisan, araw-araw at tawarin mo kami sa aming mga sala. Para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at wag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat na masama. Nihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, ligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo.
Tunghayan mo ang aming pananampalataya at wag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggang. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At suminyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Cordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Cordero sa Diyos na nagawad sa mga sala sa kalibutan. Haluin kami. Agnus Dei qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem, dona nobis pacem. Dona nobis pacem. Ito si Jesus, ang kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong inanyayahang makiisa sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako dapat na magpatuloy sa inyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Para sa maayos na pagpila sa komunyon, hintayin po ang hudyat ng ushers, greeters, and collectors kung kailan tatayo at pipila para sa komunyon. Sundan ang pulang cross na marka sa aisle para sa physical distancing. Sundan naman po ang arrow kung saan ang exit matapos ang komunyon. Sanlibo man aking buhay, bawat isa'y iaalay sa Diyos at bayan kong mahal. Sa sanggalang inyong dangal, isugo man kahit saan, hamakin man ako't saktan, dalangin ko'y maging tapat, pag-ibig mo
ay sasapat. Sanlibutan aking buhay, sanlibo ring iaalay, sanlibo kong kamatayan, sa palad mo ilalaan. Ibumang aking buhay, bawat isa'y ialay sa Diyos at bayan kong mahal. Sa sanggalang inyong dangal, isugo mo kahit saan. Hamakin man ako't saktan, dalangin ko'y maging tapat. Pag-ibig mo ay sasapat. Sanlibo man aking buhay, sanlibo ring ialay, sanlibo kong kamatayan, sa palad mo ilalaan. Sanlibo man aking buhay, sanlibo ring ialay, sanlibo kong kamatayan, sa palad mo'y ilalaan. Kapistahan ni San Lorenzo Ruiz. Sa Setyembre 28, kapistahan ni San Lorenzo Ruiz, ganap na alas 12:15 ng hapon, ay ang Fiesta Mass Celebration. Ito rin ay mapapanood via Facebook page ng Minor Basilica and National Shrine of San Lorenzo Ruiz. Kapistahan ni Our Lady of the Most Holy Rosary de Binondo. Sa darating na ikadalawa hanggang ikasampu ng Oktubre, ganap na alas 12:15 ng hapon, magkakaroon ng Novena Mass para sa Our Lady of the Most Holy Rosary de Binondo. Ang Fiesta Mass Celebration ay sa ika-11 ng Oktubre, ganap na alas 8:30 ng umaga at alas 5 ng hapon. Maraming salamat po. Happy Fiesta. Magsiluhod po. Let us pray the prayer to San Lorenzo Ruiz. O God, our loving Father, your Son, Jesus Christ, delivered himself in sacrifice to you for the love of humanity. Inspire us to love you with all our heart, to the point of sacrifice. Your providential hand led your servant Saint Lorenzo Ruiz and companions to the land of Japan to imitate the sacrifice of Christ and to proclaim the gospel of truth and the message of salvation. We humbly beseech you through the intercession of these holy martyrs that we be given the grace of remaining faithful to you always as they did, that the light of the gospel illumine all corners of our Christian motherland and of all countries near and far for your greater honor and glory and our sanctification. We ask you this through Christ our Lord. Amen. Saint Lorenzo Ruiz, Pray for us. Saint Lorenzo Ruiz, Pray for us. Saint Lorenzo Ruiz. Pray for us. Magsitayo po, manalangin tayo.
Ama namin mapagmahal, ang aming banal na pakikinabang ay magdulot nawa ng kagalingan sa aming katauhan upang kami makatambal sa kaluwalhatian na aming nilalahukan sa tiniis na kamatayan na amin ngayong ipinahayag sa ginanap na pagdiriwang sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggang. Amen. Salamat po sa inyong pakikiisa para sa pagdiriwang ng pista ni San Lorenzo Ruiz. Ano po, kahit na bukas ay ipagdiriwang natin muli ang kanyang pista. At mula nung mag-lockdown ng March 15, pang 9 o 10 linggo pa lang na tayo nakapagbukas. Ano po? At ito ang unang misa na may koro sa pista ni San Lorenzo at pinakamaraming tao. Maraming salamat po sa inyo. At gayon din po sa mga sumusubaybay sa aming Facebook page. Kung di man kayo makapunta sa simbahan, patuloy po kayong sumubaybay sa ating Facebook page, Minor Basilica and National Shrine of San Lorenzo Ruiz. At pagkasabi po sa iba na bukas na ang Binondo Church and we are following health protocol. And every day, ginagana po yung ating fogging to sanitize the whole church. I assure you, we do that every day. Para kahit paano, makatulong tayo sa na hindi kumalat ang COVID-19. No po. At pakibati din po sa inyong mga mahal sa buhay. Inform them na bukas na ang Binondo Church. Ang misa po natin na bago ang schedule, mula Lunes hanggang Biyernes, 7 a.m., 12:15 noon. Pag Sabado, 7 a.m., 12:15 noon, and 5 p.m. for the anticipated. Pag Linggo po, 4 muna ang ating misa. 8:30, 10 a.m., 12:15, and 5 in the afternoon. At tulad po na nabanggit, sa Biyernes, simula ng ating nobinaryo sa Birhen ng Santo Rosario. Ang Santo Rosario, patron ng ating parokya, Our Lady of the Most Holy Rosary. Si San Lorenzo Ruiz, patron nitong Minor Basilica and National Shrine. Salamat po sa inyong pagkikiisa. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos ng banal na misa, humayo kayong taglay ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Ako po ang bababa para magbasbas. Manatili po lamang sa kanilang pwesto at hintiin po ang hudyat ng ashes, waiters, and collector para sa maayos na paglabas ng simbahan. Maraming salamat po. Sa bayang Pilipino, ngayon ay nagsasaya. Isang dugo sa langit, tayo ay mayroon na. Salamat sa may kapal, sa banal na biyaya, tinanggal ng daigdig, kayo mangging dakila. Purihin ka, San Lorenzo, at ang iyong mga kasama, alagad ang may kapal, sa gisag ng pag-asa.
mga kasamang martir sa lupa at sa langit, sila ay dadakilain. Salamat sa may kapal, sa banal na biyaya, inanghal ng daigdig, kayo mangging dakila. Purihin ka San Lorenzo at ang mga kasama, alagad ng may kapal, sa gisag ng pag-asa, sa rosaryo ng Birhen, kami